Hello again, gandang kachika life! Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa panibago nating showbiz update. Miss Catherine Bernardo Flinex ang natanggap na regalo. Kinaaliwan ng netizen at solid fans ni Miss Catherine Bernardo at Miss Julia Montes ang pagpapaulan ng puso na sa huli sa Instagram post na una na kumakain ng fried chicken. So much love for BFF Julia comments on cat IG post. Komento ng netizen at fan ng Mara Clara tandem. Di umano'y social post iyon ni Miss Catherine para sa ine-endorse ng fried chicken fast food chain at pang fans lang ang nasabing post pero pinusuan pa rin ng kasintahan ni Mr. Coco Martin kaya super na good vibes ang karamihan sa 20.6 million followers ni Miss Catherine. Supportive BFF nga raw talaga ito si Miss Julia sa Asia Superstar dahil kahit paid post ng kaibigan ay super like ito. Samantala, few next day ni Miss Catherine sa kanyang IG story ang necklace na binigay ng non-showbiz BFF niyang si Aris De Santos na nakabase sa Melbourne, Australia. Dahil nga sa post nito ni Miss Catherine Bernardo, tira nagkaroon tuloy ng pagkakataon ang mga usisyarang fans at mga basher at hinahanap tuloy ng mga intrigerang netizen ang isa pang non-showbiz BFF nila na si Trina Guitingco. Napapabalita kasi nagkatampuhan ni Miss Catherine Bernardo si Trina dahil sa nalilink ito sa politiko na sa actress. Anyway, marami namang solid followers ni Miss Catherine ang umaasang fake news na ang chikang alita ni na Miss Catherine at Trina. Sana nga raw ay makita nila muli magkasama ang tatlong mag-BFF. Samantala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz update. Heavy drama ang pelikulang Fatherland, kung saan mag-ama ang papel ni Allen Dizon at Mr. Inigo Pascual. I didn't know I couldn't do a movie like this. Sambit nga po ni Mr. Inigo bago ang celebrity premiere screening ng Fatherland noong April 22, 2025, Martes po sa Getaway Cineplex, Cubao, Quezon City. Heavy drama po ito. I never done anything like this. Hindi ko alam na kaya ko palang ma-push ang sarili ko in terms of acting. Kasama sa cast ng Fatherland sina Cherry Pie Picache, Mercedes Carballal, Richard Yap, Angel Aquino, Max Eigenman, Avid Green, Jeric Gonzalez, Ara Dabao, Bu Bautista, Hazel Conichi, Benji Felipe, Rico Barrera at JM Pibangco. Tanong nga po sa kanya kung kanino siya na-challenge sa eksena. Siguro ang intense na mga eksena ni Tita Angel at Tito Allen. Nung character ko kasi parang ako yung nagte-teleport dun sa past sa ad po ni Mr. Inigo. So even nung magka-eksenang pinapanood ko lang sila, nasi-challenge ako kasi antas na binibigay nila. Tapos ako, wala akong linya, nanonood na ako, parang nag-travel back in time, back ako sa So, ang hirap. Doon ko lang natutunan sa sarili ko na ang hirap parang umarte nang wala kang linya. Kasi iyak habang pinapanood mo, pero mas may ilalabas mo kasi pag nagsasalita ka. Minsan naiiyak ka nga pag nagsasalita ka sa nararamdaman mo. Dito, tahimik ka lang, pinapanood mo lang, mahirap pala nun. Siguro yun ang pinaka not a specific person. Pero yun ang isa sa pinakamahirap na ginawa ko for the movie. A lot of scenes I'm watching, I'm physically there, watching the flashback, but I have no lines. A lot of them are very emotional. Ang Fatherland ay nagumpisa mag-showing sa local cinemas noong April 19, Sabado de Gloria. Idinirect ito ni Mr. Joey Lamangan at joint venture ng Ventra Production at Heaven Best Entertainment. Sobrang grateful nga po si Mr. Inigo Pascual sa guidance sa kanya ni Mr. Derek Joel Lamangan. Ani nga po ni Inigo, minsan lang siyang pinagalitan ng 70 anyos na direktor. Natatawang kwento ng 27 years old na si Inigo, kami ni Ara, si Dabao, kasi sobrang close kami ni Ara. Ang hirap pag katrabaho mo, kaibigan mo kasi diba parang tapos seryoso pa ang eksena. Ang hirap pag bigla kami, coming from nagtatawanan kami tapos bilang seryoso yung sena. Ang hirap magseryoso. Lalo na kung mga 2 a.m. na diba? Pero mga 1 a.m. naman, hindi kami umabot sa 2 a.m. Yun nga lang, doon ako nasigawan ni Mr. Derek. Joel si Derek, sobra yung preparation na binibigay niya sa akin sa bawat eksena. Habang nga nire-rehearse namin, ini-explain niya sa amin, ito ang pinagdadaanan mo, dito ka nang galing yung character mo. Ito yung gusto mo malaman tungkol sa tatay mo. Tapos doon, habang pinapanood ko yung nangyayari, teleport talaga ako doon. Dito ako masyadong talagang nagamit ko yung method acting. To turning into the character itself, turning into Alex, this movie, doon ko parang natutunan na umarte na hindi lang gamitin yung sarili mong hugot o sarili mong experience.
Pero becoming the character itself, becoming Alex, ang bigat lahat. Lahat siguro 70-80% of the movie. Umiyak ako. Nahirapan pa ba siyang umiyak sa shooting ng Fatherland? Natatawang tugon nga po ni Mr. Inigo Pascual. Siyempre, may mga araw na ubus ka na sa luha. Iniiyak ko na lang, pauwi niyo na ako. Gusto ko nang umuwi, ginagamit ko motivation. Pag-ubos na talaga, pero si Direk Joel siyempre, kasi masigawan pa ako, iyak na lang tayo. Personally, sa tingin ni Inigo ay napush niya ang sarili to a limit na hindi niya alam magagawa niya pala. Tapos na siya sa pa-cute na roles, at pinapasalamat nga po niya sa God, kaya ba niya sumabak sa passionate love scene? Ito na nga po ang karamihan ng mga tanong ng netizen sa kanya. Pwede naman dun sa Monarch, meron ako love scenes, dito sa Pinas wala pa. Kung seryoso ang pelikula na gaya ng dekada 70, kakayanin na niya ang bad exposure. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel. And please don't forget to hit the bell button for our latest updates.